Good day, everyone. Thank you for taking the time to join me today. My name is Hiner Bragais, and I'm a sales consultant at Costbusters Philippines. Today, I have the privilege of presenting an exciting and sustainable energy solution that is not only transforming the way we power our homes and businesses, but also contributing to a greener future: solar photovoltaic PV systems. In this presentation, I will walk you through the fundamentals of solar PV systems, including how they work, their benefits, and the immense value that can provide in terms of energy savings and environmental impact. We'll explore how these systems can help you take control of your energy costs, reduce your carbon footprint, and make a lasting positive impact on both your financial outlook and our planet. By the end of this presentation, you'll have a clear understanding of why investing in solar energy is not only a smart decision for your businesses or home, but also a powerful way to contribute to a sustainable future. Let's get started. We are the Costbusters Philippines Corporation, CPC. Our office located at the UB 111 Paseo de Rojas Building, Paseo de Rojas, Legazpi Village, Makati City, with telephone number 02-8330-9957, 0920-967-8594, and my number is 0961-281-8035. It's available on Viber and WhatsApp. You can also message me on my Facebook Messenger. Our website is www.costbusters.ph. Our Facebook business page is fb.com/thecostbusters. I'm Hiner Bragais. I'm a registered master electrician, and I'm the sales consultant of the Solar Costbusters Philippines. So here is my license with a registration number 0043452. Costbusters Philippines Vision: Costbusters will become the leading energy services company ESCO in the Philippines, delivering proven energy solutions to residential, commercial, industrial, and government clients, which improve their financial and environmental performance. And our mission: the Costbusters takes on the turnkey responsibility for implementing renewable energy (RE) and energy efficiency (EE) projects for its clients so that they can concentrate on their core business. This includes undertaking the project concept, design, specification, procurement, construction, management, commissioning, verification, and if requested by the client, managing the ongoing operation of the facility. Here are some of our completed projects: the McDonald's Hermosa Bataan, Jollibee Usamis, Misamis Occidental. Our client, Mr. Mar Alonte, system size 5.2 kilowatt at Verdana Homes, Binyan, Laguna. Our client, De La Luna Residence, capacity size of 9.48 kilowatt at South Bay, Sucat, Parañaque City. 22 kilowatt solar PV grid-tied system with net metering at Masinag, Antipolo City, Rizal, for Mr. Louis C. Piano. And there's a lot more of our completed projects. Ano nga ba ang solar PV system? Solar photovoltaic PV system is a technology that converts sunlight into electricity. The core component of this system is the solar PV panel,
which consists of multiple solar cells made from semiconductor materials, typically silicon. When sunlight hits these cells, it excites electrons creating an electric current. So, basically, ang solar PV panel ay gumagana hindi sa init ng araw. Yan ang madalas na misconception ng marami. But actually, it works from the sunlight, specifically the photons. It is the particle of light na once na ma-absorb ng solar cell ay may excite nito ang electrons ng semiconductor material, then magkakaroon ng current flow. So meron kasi tayong dalawang solar technology na nagko-convert sa electricity. Ito ay ang solar thermal. Ito yung maraming salamin na kinukuha ang init galing sa araw, then may boiler para magkaroon ng steam, then may turbine para napagaganahin naman ng steam para magkaroon ng electricity. While sa atin dito sa solar PV system, so from the word photovoltaic, ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-convert ng sunlight na kapag tumama sa solar cells, ito ay magko-convert into electricity energy, electrical energy. So, ano nga ibig sabihin uli ng PV sa solar photovoltaic? PV stands for photovoltaic. The term photovoltaic comes from the Greek word phos, meaning light, and volt, named after the Italian physicist Alessandro Volta, who was a pioneer in the study of electricity. In the context of solar PV system, it refers to the technology that converts light, photo, into electricity, voltaic. So, meron tayong 3 basic solar PV systems. So, yun ang number 1 ay ang solar PV grid-tied system, o mas tinatawag din na on-grid system. Number 2 is the solar PV off-grid system, o tinatawag din na stand-alone system. And number 3 is the solar PV hybrid system. Okay. So let's start with the solar PV grid-tied system. So these systems are connected to the local utility grid. If the solar panels produce more electricity than is being used at the time, the excess electricity is sent back to the electrical grid. The utility company then credits the customer's account for the excess electricity at the retail electricity rate. So, ito ang grid-tied pictorial diagram. Makikita natin na from the solar panels, directly papunta ng inverter, then inverter papunta ng bahay, and pabalik ng utility grid. So, ang grid ay ang lines from the power plant going to the transmission line, going to the distribution line hanggang makapunta sa ating mga bahay. So, from the word grid, ibig sabihin yun yung parang square-square, meaning interconnected. So, what are the benefits of solar PV grid-tied system? So, number 1 is savings on electricity bill, significantly reduce electricity bills. Number 2, return of investment, ROI in 3 to 5 years, if properly designed. And 3, energy credits, when the solar PV system generates more electricity than the property consumes. The excess electricity is fed into the grid, and the net meter records this. The utility company then credits the customer's account for the excess electricity at the retail electricity rate through net metering. So, ang solar PV grid-tied system talaga ay talagang ginawa para makatipid tayo sa kuryente. Originally, nung una, ay yung off-grid. So, mamaya i-discuss ko ang tungkol sa off-grid.
So, basically, nakakonect pa rin tayo sa utility company like Meralco. Then, magkakaroon tayo ng solar, no? So, para siyang kaparallel. Dalawang power plant na gumagana. Isa simula sa utility company, sa grid. Then, yung solar panels natin. So, una natin siyang makukonsume. Priority yun. So, kung ano mang pinoproduce ni solar, ayun ang una natin gagamitin. So, basically, libre tayo sa kuryente sa Meralco. Pero kung kulang man ang pinoproduce ni solar, katulad ng sa umaga, na mababa pa ang production, ay sinasabihan naman ng Meralco. So kung anong kulang ng harvested energy natin from our solar, ay pupunan ng Meralco. And kung may excess naman tayo, ito naman ay ating pwedeng ibalik through net metering sa utility company, and tayo ay i-credit ng utility company sa ating mga may bebenta sa kanila. Okay? So, nagkano nga ba ang bili natin? Approximately nasa 11-12 pesos per kilowatt hour ang binibili natin. Ang may bebenta nga lang natin sa kanila is ang generation charge lang, which is about half. So, kung 11 or 12 pesos per kilowatt hour, about 5 to 6 pesos lang ang ating benta. Dahil generation charge lang naman. Kasi maraming charges pa ang nasa bill natin. Kung mababasa nyo, pakita nyo, nandyan mga system losses, tax, whatsoever. So, sa generation charge lang ang ano natin, ang binibenta natin. So, malaking bagay dahil kung ano mang power natin na ginagamit sa umaga, eh, basically, halos libre tayo. Basta power properly designed ang ating solar. Then, kung mas malaki ang ating solar, let's say may doble natin ang size, let's say nagko-consume tayo ng, let's say 200 kilowatts hour per month, and ating na-produce ay 400 kilowatts per hour. Malaking chance na maging zero bill, wala na tayong babayaran. Dahil ang excess energy natin ay magko-compensate na para sa night use. So, mas malakas naman natin konsumo sa umaga. So, depende rin. Pero kung malakas din tayong gumamit ng kuryente sa umaga, then sa gabi ay mas kaunti, then malaki talaga matitipid natin. So, ano nga ba ang disadvantage ng solar PV grid-tied system? So, wala namang perfectong system, no? Ang problema lang sa grid-tied system ay kapag number 1, no power during grid outages. So, kapag brownout, hindi gagana ang ating solar PV grid-tied system dahil sa provision na anti-islanding. To protect naman ang ating mga workers na maaring gumagawa sa linya during power outages. So, number 2, no energy storage. So, wala kasi itong battery. So, hindi tayo nag-i-store ng energy. Sa halip ay kinokonsume natin tuwing umaga lang, habang may araw lang. And 3, limited energy independence. So, dahil nga solar, sa araw, tuwing umaga lang siya gumagana. Ano naman ang solar PV off-grid system? O yung tinatawag ni standalone. These systems are not connected to the utility grid and are designed to operate independently. They are ideal for remote areas without access to the grid. Example na mga walang linya ng kuryente ay yung mga nasa remote areas like mga kabundukan na hindi naaabot ng linya ng kuryente, mga isla na walang kuryente, or kaya standalone lang, maaring katulad ng mobile vans, camper vans na
Kapag tayo nagka-camping, malamang kung saan ang area na pupuntahan natin ay walang kuryente. So, pwede tayo magtayo ng isang solar off-grid system para meron pa rin tayong magamit na kuryente. Isang example nito ay yung mga power station na nabibili, yung mga solar power generator, yung Blue Yeti, EcoFlow, and some other brands. So, makikita natin dito ang pictorial diagram ng solar PV off-grid system. Now, so from the solar, mayroong tayong tinatawag na charge controller para i-control ang karga sa battery kapag puno na, ika-cut off na niya. And yun nga. And then from battery going to the off-grid inverter para naman i-convert ang DC na nanggagaling sa battery maging AC na 220 volts na ginagamit natin sa ating mga home appliances. So battery usually it's about 12 volts, 24 volts, 48 volts, and ngayon may mga lumalabas na 51.2 volts na mga lithium iron phosphate batteries. Then ang ating mga loads ay sa Pilipinas 220 volts AC. Ano nga ba ang benefits ng solar PV off-grid system? So, number one, they provide complete independence from the utility grid, making them ideal for remote location. So, ano naman ang disadvantage ng solar PV off-grid system? So, they can be more expensive due to the... So, dito na tayo sa pangatlong system, ang solar PV hybrid system. This system combines the features of grid-tied and off-grid systems. They are connected to the grid but also include battery storage. Actually, hindi lang naman ito yung hybrid system na meron. Kung may nakikita kayo mga street light na may mga wind turbine and solar, it is also hybrid system. Hybrid basically means combination of different systems na. So, ang madalas na ginagamit sa bahay ay ang grid-tied and off-grid system together. So, it is called a hybrid system. Ano nga ba ang benefits ng solar PV hybrid system? They offer flexibility and reliability, allowing users to store excess energy for use during grid outages or at night. They also enable load shifting where stored energy can be used during peak electricity rates to save on cost. So, makikita natin dito sa ating pictorial diagram. So, meron nga nakalagay din dito na wind, may solar, may battery, meron pang backup generator, okay? And of course, the grid. So, kumukuha parehas sa wind or solar and the grid, and during power outages pwede natin gamitin ng battery, and kung may araw pa nandiyan din ang solar, gagana pa rin, and our backup generator kung kailangan. So ano nga ba ang disadvantage naman ng solar PV hybrid system? So, number one, they are typically more expensive than grid-tied system due to the additional cost of batteries and more complex system design. So, compare sa grid-tied, yun nga, bukod sa batteries, ay complex din ang system design nito. Kaya mga hybrid inverter ay mas mahal din compare sa grid-tied inverters. And number two, battery issues. Over time, their capacity to hold a charge diminishes, necessity for replacement. So, katulad nga ng off-grid system din na may battery issues, na nagdi-deplete ang kanyang energy storage over time, then kailangan nating palitan kapag
mahina na. And isa nga rin sa mga issue ay the more loads na gusto mong paandarin and the longer hours, kakailanganin natin ng mas malaking battery bank. So, what is a battery? A battery is an electrochemical device that stores energy and converts it into electrical energy when needed. So, familiar naman siguro tayo, ang mga cellphones natin, may battery, ang sasakyan, may battery, ang mga remote controls. Okay? So, what are the common types of battery used for solar PV system? So, deep cycle batteries are used for solar PV systems such as lead-acid batteries. Subtype nito ay ang flooded type, sealed type, valve-regulated lead-acid batteries. Ito yung mga AGM, mga absorbent class mat, AGM batteries, and gel type batteries. So, lahat ito ay lead-acid batteries. Flooded type, so ito yung tinutubigan. Siguro familiar naman kayo ron. Yung mga sinaunang batteries. Pero karamihan ngayon kasi, kahit mga car batteries ay mga maintenance free na. So, hindi na tinutubigan. It's either absorbent glass mat, AGM, or gel type. So, lithium iron phosphate, ito yung isang nauuso nga ngayon. Ito ay under ng lithium ion batteries. Ano nga ba ang deep cycle batteries? A deep cycle battery is a type of rechargeable battery designed to provide a steady amount of power over an extended period and to be repeatedly discharged and recharged. Unlike car batteries, which deliver a short, high burst of current to start an engine, deep cycle batteries are built to handle deep discharges and extended use. So, ito ang mga example ng ating mga batteries. Ang lead-acid batteries usually kamukha ng sa kotse, yung casing nito. While ang mga lithium ion, especially the lithium iron phosphates, ay may mga tinatawag na wall-mounted. Isa sa mga nagpasimula nito ay yung Tesla Powerwall and rock type. So, a comparison of lead-acid batteries versus the lithium iron phosphate. So, kanina nga, nabanggit ko rin sa inyo kanina, ang difference nila na ang lead-acid batteries ay merong 50% na depth of discharge. So, ito yung capacity na kayang i-discharge. So, kung 100 ampere hour, so kaya natin i-discharge ng 50%, ibig sabihin hanggang 50 ampere hour. So, ang effective talaga nito ay 50 ampere hour lang. Okay? So, basahin ko lang din. A deep cycle lead-acid battery is a type of rechargeable lead-acid battery specifically designed to provide a steady amount of power over a long period and to be repeatedly discharged and recharged. These batteries are well suited for applications where deep discharge are required, such as in renewable energy systems, marine applications, and the recreational vehicles. And the depth of discharge, the DOD of 50%. While deep cycle lithium iron phosphate, specifically lithium iron phosphate battery, is a battery type of lithium ion battery that uses lithium iron phosphate as the cathode material. It is known for its safety, stability, and long life cycle compared to other lithium ion battery types. Depth of discharge, DOD is of 80%. So, ang mga battery ng ating mga cellphones are lithium ions. So, maraming uri kasi na mga
rechargeable batteries. Nandiyan naman nickel cadmium and the others. So ito ang madalas na matanong ng karamihan. Can I use a car battery for solar PV use? Using a car battery for a solar PV system is generally not recommended. Although it is technically possible, car batteries are designed for a specific purpose and have characteristics that make them less suitable for solar PV applications. Car battery is usually used for starting, lighting, and ignition, SLI. Car batteries are designed to provide a short, high burst of current to start an engine, followed by a relatively shallow discharge and quick recharge from the alternator. They are not built to handle deep discharges, which are common in solar PV system. So, ang car battery kasi natin ay ginagamit sa starting. Once we switch on, then ignition, mag-i-start ang starter motor para mapaandar ang makina. Kung naalala nyo, meron yung mga maliliit na generator or pumps na di gasolina. Hinihila natin. Yun, manual, hihilahin natin, paikutin natin, di ba? Pero sa mga sasakyan, starter motor ang magpapaikot nun. Hanggang mag-start ang makina, then, kapag umandar ng makina, magkaroon ng, kailangan niya ng high burst of current. So, mataas na CCA. CCA means cold crank amperes. So, kaya ang mga car batteries, yan ang tinitignan natin. Ano bang CCA? Kasi mamaya maliit ng makina ng sasakyan, no? Maliit din ang CCA na kailangan. So, kung i-jump start natin siya sa mas malaking sasakyan, baka hindi niya mapaandar dahil maliit ang kanyang CCA. Pero kung malaking CCA, tapos paandarin ang maliit na makina, kayang-kaya. So, minsan kapag sinukat nyo nga ang car batteries nyo, may 12 volts naman, pero bakit hindi niya kayang paandarin ang makina? So, dahil magkaiba ang voltahe sa amperahe. Maaaring may 12 volts ka nga, pero yung amperahe mo ay, ang CCA mo ay mababa na, hindi niya kaya paandarin ang makina. So, need for replacement na yun. So, yun din. So, once na nag-start ang makina, aandar din ang alternator na ito naman ang magsa-charge ng ating mga batteries. Net metering in the Philippines is a system that allows consumers who generate their own electricity using renewable energy sources such as solar panels, solar PV system, to receive credit for the excess electricity they produce and feed back into the grid. This system helps to offset the cost of electricity consumed from the grid by allowing consumers to use their excess generation to lower their utility bills. So, kanina nabanggit ko to sa solar PV grid-tied system ang may net metering. Ang hybrid PV system ay pwede rin magkaroon ng net metering. Pero ang off-grid ay hindi dahil nga hindi ito connected sa grid, unlike nung dalawa. So, the net metering program in the Philippines is regulated under the Renewable Energy Act of 2008, Republic Act 9513, and its associated regulations. So, yun nga, kapag may excess energy tayo at nag-apply tayo ng net metering program, mag-apply tayo sa Meralco para magkaroon tayo ng isa pang puntador para sa RE meter. Then, mag-apply din tayo sa LGU, Local Government Unit, so sa munisipyo.
ng wiring permit. So, actually kapag talagang nagkaroon tayo ng electrical wiring works sa ating bahay, dapat talaga namang may permit. So, dahil nga magkakaroon tayo ng isang pangpuntador para yun naman ang susukatin ni Meralco o ng mga utility companies, magkano bang excess energy natin. So, ang papasok lang naman doon ay yung mga excess energy na hindi natin nagamit. Yung while ang solar kapag gumagana ay diretso na natin nakukonsume naman. So, dito sa slide na to, makikita natin ang isang resibo galing sa Meralco. So, makikita natin na kanyang previous reading ay 45. Then, the next, ang current reading ay 274. So, ang kanyang na-import ay nagkakalaga ng 229 kilowatt hour. Import, meaning ito yung binibili natin from the utility company. Then, makikita nyo rito, meron tayong export energy na 441 kilowatt hour. So, nakapagbenta pa rin tayo ng 441 kilowatt hour. Then, meron tayong rate ng import ay 9.61 pesos per kilowatt hour. And for export naman, I think binabanggit ko sa inyo kanina na generation charge lang, which is 5 pesos per kilowatt hour. So, we'll see na zero bill siya, so wala siyang binayaran. Paano nangyari? Ito maganda to sa grid-tied system na. Dahil ang buong harvested energy ng solar ay mapupunta sa ating loads mismo, sa consumption. Then kung may excess tayo, ay diretso natin may bibenta sa utility company. Unlike sa hybrid system na nahati ang ating harvested energy sa battery at sa ating loads. Kasi sa hybrid system, kailangan din nating punuin muna ang ating batteries. Ang kagandahan nga lang, pagdating sa kapag may brownout, meron tayong stored energy na magagamit. Okay, so compute natin. Kunin nyo rin siguro ang inyong mga resibo para makompute natin anong gano'n nga ba kalaki ang nararapat na solar PV system sa inyo, especially for the gridded system na. So, kung wala siyang solar, walang export energy, 229 kilowatt hour ang kanyang nakoconsume times 9.61. Ang babayaran niya sa Meralco ay 2,200 pesos. Okay. Pero dahil nga meron kang ibinenta sa Meralco na 441 kilowatt hours ng energy times sa 5 pesos per kilowatt hour, ito ay magkukos ng 2,200. So, i-minus natin ang kanina. So, 441 times 5, 2,205 minus 229 times 9 times 9.61, 2,200. So, sobra. May utang pa sa atin si Meralco. So, imaginein mo rin, no, na ang kapag nag-solar ka, ito ay investment. So, marami talaga ang may gusto, siyempre. Pero, may pressure rin, siyempre, ang pagpapa-install nito. Ngayon, pero especially for the grid tied, kung properly designed ang inyong solar, in 3 to 5 years ay mababawi nyo na ang inyong ginastos. Kinoconsume nyo ng kinoconsume ang kanyang kuryente sa umaga,
at ang excess energy niya ay malaki pa, kaya nakapagbenta pa siya kay Meralco. So at least pwede rin naman natin na at least yung sa umaga lang makabawas kung hindi natin kaya ng mas malaking system. At least sa umaga man lang, no? Dahil kapag mainit, 'di ba? Especially summer, napakainit, sarap mag-aircon. Pero iniisip natin na baka ang mahal ng bayaran natin. Ngayon, with the use of solar, hindi mo naiintindihin na ayos lang mag-aircon kasi naka-solar ako. 'Di ba? So, I hope ma-enjoy nyo kapag meron na kayo. Ako, personally, meron akong solar sa bahay. Pero sa akin ay 1.1 kilowatts solar PV grid-tied system with net metering. Pero ako lang naman kasi ang mahilig may aircon. And as you know, I'm an OFW. Madalas naman ako nasa ibang bansa. Kapag tanghali at nasa bahay yung anak ko, yan, nag-aircon siya. Ang aircon ko ay 3 horsepower. So, centralized na yun. Split yun. So, sala, kusina. Buksan lang ang pinto ng mga kwarto, lalamig na rin. So, katulad ng typical na bahay, meron kaming mga microwave oven, may TV, syempre may ventilador, may wifi. So, ako, hindi ko pa na-expand ang aking solar. Dahil katulad ngayong buwan, ang binayaran ko lang ay nasa 400 pesos. Hindi naman lumalaki ng gusto Usually 400, 500. Yun lang. So, hindi naman masyadong masakit sa akin. Pwede kong dagdagan. Actually, 3 kilowatts yung solar inverter ko sa bahay. Kapag pinuno ko yun, sigurado wala na akong babayaran sa kuryente. So, nga lang, sinimulan ko lang muna ng maliit para mapakaramdaman ko rin. Katulad yan, masaya na ako dyan sa 400 pesos, okay lang yan. So, dahil may night use naman na power, at least sa umaga, kabawas lang. Kapag ako umuwi, siguro tatanungin niyo, siyempre ako malakas ang mag-aircon dahil sanay ako dito sa abroad. Nasa maghapon simula umaga 8 AM hanggang 5 PM naka-aircon ako kapag nasa bahay ako. Nasa 2,000 lang ang binabayaran ko. Pero kapag yun nga, pinuno ko lang ng solar yun, 3 kilowatts, malamang wala talaga pa rin akong babayaran. So napakaganda ng solar PV system. So ano nga ba ang basic components, parts ng isang solar PV system? So, syempre, ang number 1 natin ay solar PV panel. So, number 2, solar charge controller o tinatawag na SCC. Ito ay para sa mga off-grid system o kaya sa hybrid na hindi built-in sa inverter. Pero karamihan ngayon lumalabas kasama na kasi. Okay? Then, the power inverter. Ito ang nag-change from DC to AC. And syempre, para sa off-grid and hybrid system, may mga batteries. So, let's talk about solar PV panel. Solar panels are made up of solar cells, which are also known as photovoltaic cells. Works by converting sunlight directly into electricity through a process called the photovoltaic effect. Ang katulad ng AE Solar, ang guarantee niya ay 30 years, while ang warranty ay 15 years. So, the degradation rate is usually around 0.5% to 1% per year. So, degradation, kasi syempre na subject siya sa weather, sa araw at saka sa ulan, nadudumihan din, nagde-degrade. So, per year, average of 0.5% to 1% ang nababawa sa kanyang efficiency na yung kakayahang may convert lahat ng sunlight na kanyang nakukuha.
Meaning that after 25 years, a solar panel might still produce around 75% to 87.5% of its original capacity. So, in 25 years, gumagana pa rin. So, tuloy-tuloy lang mo lang naman magagamitin yan. Siguro naman napakasulit na for the long time, di ba? Nandyan pa rin ang ating solar. So, solar charge controller, para sa mga may batteries like off-grid system and the hybrid system. A solar charge controller, also known as a charge regulator, is an essential component in solar photovoltaic PV system, particularly those involving battery storage. Its primary function is to regulate the voltage and current from the solar panels going to the battery to prevent overcharging and over-discharging, thus ensuring the longevity and efficiency of the batteries. So, charge controller, siya nagko-control ng charge. So, regulator siya. Okay? So, kung gusto niyo rin maintindihan,